Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sa panahon ngayon, napakamahal magpagawa ng sariling bahay. Mamahalin ang mga materyales na kailangan upang masunod ang gusto mong design, maging maganda at matibay ang kalabasan nito. Kailangan mo ng millions of pesos para rito upang ang mga materyales na dekalidad ang mabili mo tulad ng semento, bakal, at marami pang iba. Gayon din naman sa buhay spiritual, walang maraming bagay o materyales ang dapat mong gawin o kailangan upang maging matibay ang iyong pananampalataya. Sa aklat ni Marcos Kapitulo 7 ay matatagpuan ang isang kasaysayan ng isang pipi at binging lalaki na tumanggap ng kagalingan. Nahayag ang kapangyarihan at pagiging mahabagin ng tunay na Diyos at tao na si Jesus. Makikita dito na kakaiba ang parang ginawa ni Jesus upang ang lalaki ay gumaling. Itinabi ni Jesus sa kanya ang lalaki, hinipo ang kanyang tenga at nilagyan niya ng sariling laway ang dila nito. Tumingin sa langit, nanalangin at binigkas ang makapangyarihang salita. Sa Marcos 7, versikulo 34, ay mababasang tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, na ang ibig sabihin mabuksan. Ang salita ni Jesus ay makapangyarihan. Ang salita ni Jesus ay ang salita ng Diyos na siyang kailangan ng bawat isa sa atin upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Si Jesus din na nagsabi, katulad ng aking pong nawika, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Buhay ba ang iyong espiritual na buhay? Malusog ba ito? Ang barometer o sukatan ng iyong malusog na buhay espiritual ay ayon sa salita ng Diyos o sa Biblia na iyong binabasa. Kaya nga hindi lamang nabuksan ang bibig niya upang magsalita at ang tenga upang makarinig. Higit sa lahat, ang lalaking ito ay nabuksan ang bagong buhay sa kanya dulot ng salita ng Diyos. Lagi ko nga sinasabi, konting basa ng salita ng Diyos, konting pananampalataya. Dahil health comes from faith comes from hearing, in hearing by the word of God. Alam na ng maraming Kristiyano, alam mo na rin yan. Ginagawa mo ba ang pagbabasa ng salita ng Diyos o ng Biblia? Meron ka bang schedule sa pagbabasa, pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos? Sa Hebreo 4 verse 12 ay sinasabing sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at ito ay higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at sa kaloob-looban ng buto. Wala nang higit pa sa salita ng Diyos upang lumago at magbago ang iyong buhay. Sa salita ng Diyos, tanggapin mo ang kailangan mo tulad ng lalaking ito. Sa kwentong ito ay makikita rin ang relasyon ng pananalangin at salita ng Diyos. Si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at binigkas ang salita. Gayon din naman, makakapanalangin ka na naaayon sa kalooban ng Diyos kung ito ay ginagabihan ng salita ng Diyos. His will surely will be done because we pray according to His will. Amen? Share Jesus. Subscribe and Subscribe and share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.